Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is June 2024. Nandito tayo sa aklat ng Jeremiah chapter 26. Binantaang patayin si Jeremias. Pakisandan ako ng basa guys para pare-pareho tayo dito matuto. Jeremiah chapter 26 verse 1. Nang pasimula ng paghahari sa Juda ni Jehoiakim na anak ni Josias, tumanggap si Jeremias ng pahayag mula kay Yahweh. Verse 2, tumayo ka sa bulwagan ng templo at sabihin mo sa lahat ng tao mula sa mga lungsod ng Juda na naroon upang sumamba kay Yahweh ang lahat ng iniuutos ko sa iyo. Huwag kang maglilihim ng anuman. Verse 3, baka sakaling sila'y makinig at tumalikod sa kanilang masamang pamumuhay, kung magagayon baka magbago ang aking isip at hindi ko na itutuloy ang parusang inihahanda ko dahil sa kanilang masasamang gawa. Ang alam natin, alam ni Father God lahat ng gagawin ng tao. Bakit nakalagay rito baka sakaling? Nagbabaka sakali ba talaga? Okay. Pero ang alam ko talaga, iniisip mo palang alam na ni Yahweh yan. Baka magbago ang aking isip at hindi ko na itutuloy ang parusang inihahanda ko dahil sa kanilang masasamang gawa. Verse 4, sabihin mo sa kanila, sinasabi ni Yahweh, kung hindi kayo makikinig sa akin at kung hindi ninyo susundin ang aking mga utos na inihanda ko para sa inyo. Verse 5, at hindi ninyo papakinggan ang sinasabi ng propetang sinugo ko sa inyo. Verse 6, ang templong ito ay itutulad ko sa Shiloh at gagamitin ng mga bansa ang pangalan ng lungsod na ito sa panlalait. Verse 7, ang pahayag na ito ni Jeremiah ay napakinggan ng mga pari, ng mga propeta at ng lahat ng taong nasa templo ni Yahweh. Verse 8, pagkatapos niyang magsalita si Jeremiah ay dinakip nila at nagsigawan ng dapat kang mamatay. Verse 9, bakit nagpahayag ka sa pangalan ni Yahweh na matutulad sa Shiloh ang templong ito? Mawawasak ang lungsod at walang matitirang sinuman at siya ay pinaligiran ng mga tao. Verse 10, nang mabalitaan ito ng mga pinuno sa Juda, sila ay madaling nagtungo sa templo mula sa palasyo at naupo sa kanilang mga upuan sa may pagpasok ng bagong pintuan ng templo. Verse 11, pagkatapos ay sinabi ng mga pari at ng mga propeta sa mga pinuno at sa buong bayan, dapat lang na mamatay ang taong ito sapagkat nagpahayag siya laban sa lungsod gaya ng narinig ninyo. Verse 12, sinabi naman ni Jeremiah sa mga pinuno at mga taong naroon, sinugo ako ni Yahweh upang magpahayag laban sa templong ito at laban sa lungsod gaya ng narinig na ninyo. Verse 13, kaya nga magbago kayo ng inyong pamumuhay at mga gawain at sundin ninyo ang utos ni Yahweh na inyong Diyos. Sa gayon, magbabago siya ng isip at hindi na itutuloy ang parusang inilalaan laban sa inyo. Verse 14, ako ay nasa ilalim ng kapangyarihan ninyo, maaari ninyong gawin ang anumang iniisip ninyong matuwid at makatarungan. Verse 15, ngunit ito ang inyong tandaan, kapag ako'y pinatay ninyo, pumatay kayo ng taong walang kasalanan at ito'y magiging sumpa sa inyo at sa lungsod na ito, pati sa lahat ng naninirahan dito, sapagkat alam ninyong sinugo ako ni Yahweh upang sabihin sa inyo ang mga bagay na ito. Verse 16, nang makapagsalita si Jeremiah, sinabi ng mga pinuno at lahat ng tao sa mga pari at mga propeta, hindi dapat hatulan ng kamatayan ang taong ito sapagkat ipinahayag niya sa atin ang ipinapasabi ni Yahweh. Verse 17, tumayo ang ilang matatanda sa lupain at sinabi sa mga taong naroon. Verse 18, si Mikas na taga Moreset ay nagpahayag noong panahon ni Haring Hezekias ng Juda. Sinabi niya sa lahat ng naninirahan sa Juda ang pahayag na ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang Zion ay bubungkaling tulad ng isang bukirin, magiging isang bunto ng gumuhong bato ang Jerusalem at ang burol na kinatatayuan ng templo ay magiging gubat. Verse 19, pinatay ba ni Haring Hezekias at ng lahat ng mga taga-Juda si Mikas? Hindi. Sa halip, natakot ang hari at nagmakaawa kay Yahweh. Nagbago naman ang isip ni Yahweh at hindi na itinuloy ang parusang ipapataw sa kanila, ngunit tayo mismo ang naghahatid ng malaking kapahamakan sa ating sarili. Jeremiah chapter 26 verse 20, may isa pang lalaking nagpahayag sa pangalan ni Yahweh, siya si Urias, anak ni Semaya na taga-lungsod ng Jearim. Nagpahayag siya laban sa lungsod na ito at sa lupaing ito kagaya rin ng sinabi ni Jeremiah. Verse 21, nang ito'y marinig ni Haring Jehoiakim at ng kanya mga kawal at mga pinuno, binalak ng haring ipapatay siya.
Ngunit nang malaman ni Urias ang gagawin sa kanya, tumakas siya patungong Ehipto dahil sa malaking takot. Verse 22, kaya sinugo ni Haring Jehoiakim sa Ehipto si Elnatan na anak ni Akbor at ilan pang kasama nito. Verse 23, kinuha nila sa Ehipto si Urias, dinala sa harapan ni Haring Jehoiakim at pinatay sa pamamagitan ng tabak, saka inihagis ang kanyang bangkay sa libingan ng mga karaniwang tao. Verse 24, subalit si Jeremias ay binantayan ni Ahikam, anak ni Safan, kaya hindi siya napatay ng mga tao. Nandito na tayo sa Jeremiah chapter 27. Nagsuot ng pamatok si Jeremiah. Jeremiah chapter 27 verse 1, ang pasimula ng paghahari sa Juda ni Zedekias na anak ni Josias. Sinabi ni Yahweh kay Jeremias. Verse 2, gumawa ka ng pamatok at lubid at ilagay mo sa iyong batok. Verse 3, pagkatapos magpadala ka ng minsay sa mga hari ng Edom, Moab, Ammon, Tiro at Sidon sa pamagitan ng kanilang mga sugo na ngayon ay nasa Jerusalem upang makipag-usap kay Haring Zedekias. Verse 4, sabihin mo sa kanila na ganito ang ipinapasabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel sa kanilang mga hari. Verse 5, ako ang lumikha sa lupa, sa mga tao at sa mga hayop na naroon sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Ibinigay ko ito sa sinumang aking kinalulugdan. Verse 6, kaya nga lagi ko sinasabi guys, siya yung naggawa ng lupa at kalangitan at yung mga nandito. Pero lagi kong tinatanong, sino po gumawa sa inyo, Father God? Sino ang nakligha po sa inyo? Paano kayo napunta di? Paano kayo basta na lang nakagawa ng ganito? Sino ang naglikha sa kanya, diba? Yun talaga ang tinatanong ko. Saan siya nagmula? Okay, verse 5. Ako ang lumikha sa lupa, sa mga tao at sa mga hayop na naroon sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Ibinibigay ko ito sa sinumang aking kinalulugdan. Verse 6, ang lahat ng lupaing ito ipinisya kong ibigay kay Haring Nebukadnezar ng Babylonia na aking lingkod. Ibinigay ko rin ang mga hayop na sa parang upang maglingkod sa kanya. Verse 7, lahat ng bansay maglilingkod sa kanya. O yan guys, lahat daw ng bansay maglilingkod kay Haring Nebukadnezar. Talaga lang, di kasama tayo. Verse 7, lahat ng bansay maglilingkod sa kanya at sa kanyang mga anak at mga apo hanggang sa bumagsak ang kanyang kaharian. Pagdating ng panahong iyon, ang kaharian naman niya ang aalipinin ng mga hari at bansang makapangyarihan. Hay nako, bakit kasi ganun? Wala na sanang ganyan-ganyan. Verse 8, ngunit ang alinmang bansa o kaharian na hindi maglilingkod kay Haring Nebukadnezar ng Babylonia at hindi papailalim sa kanyang pamamahala ay paparusahan ko sa pamamagitan ng digmaan, tagutom at salot hanggang sa ganap silang mapailalim sa kanyang kapangyarihan. Verse 9, kaya nga huwag ninyong papakinggan ang inyong mga propeta, mga manghuhula, mga tumatawag sa espiritu at ng mga patay, mga nagpapaliwanag ng mga panaginip at mga manggagaway kapag pinipigil nila kayo na maglingkod sa hari ng Babylonia. Verse 10, kasinungalingan ang kanilang sinasabi sa inyo at ito ang magiging dahilan upang mapatapon kayo sa malayong lupain. Kayo itataboy ko at mapapahamak kayong lahat. Verse 11, subalit kung ang alinmang bansay pasakop sa kapangyarihan ng hari ng Babylonia, panatilihin ko sila sa kanilang bayan, bubungkalin nila ang sariling lupa at doon maninirahan. Verse 12, ganito rin ang sinabi ko kay Haring Zedekias ng Juda, pasakop kayo sa kapangyarihan ng hari ng Babylonia. Guys, anong country ngayon, anong pangalan ngayon ng country na Babylonia sa generation natin? Pinalitan na ba ito ng pangalan? Nakalagay guys, pasakop kayo sa kapangyarihan ng hari ng Babylonia at paglingkuran ninyo siya at ang kanyang bayan upang kayo'y mabuhay. Verse 13, kung hindi mamamatay kayo sa digmaan at salot, ito ang parusang inilaan ni Yahweh sa alinmang bansang hindi maglilingkod sa hari ng Babylonia. Verse 14, huwag kayong maniwala sa mga propetang pipigil sa inyo na maglingkod sa hari ng Babylonia. Kasinungalingan ang kanilang sinasabi sa inyo. Verse 15, hindi ko sila sinugo, ginagamit lamang nila ang aking pangalan, kaya palalayasin ko kayo sa lupain ito at kayo malilipol, pati ang mga propetang nandaya sa inyo.
Verse 16, sinabi ko naman sa mga pari at sa buong bayan ang ipinapasabi ni Yahweh, huwag ninyong papakinggan. Ang mga propetang nagsasabi sa inyo ng mga kagamitan sa bahay ni Yahweh ay ibabalik mula sa Babylonia sa madaling panahon. Kasinungalingan ang sinasabi nila sa inyo. Verse 17, huwag ninyo silang papakinggan, pasakop kayo sa hari ng Babylonia upang kayo'y mabuhay. Bakit kailangan mawasak ang lungsod na ito? Verse 18, kung sila'y talagang mga propeta at kung salita nga ni Yahweh ang dala nila, ipakiusap nila kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat na ang mga kayamanang natitira pa sa templo, sa palasyo ng hari at sa Jerusalem ay huwag madala sa Babylonia. Verse 19, ito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat tungkol sa mga haligi sa templo, sa lalagyan ng tubig na yari sa tanso at mga patungan nito at sa mga iba pang kagamitang natira sa lungsod. Verse 20, ang mga ito'y hindi kinuha ni Haring Nebuchadnezzar nang dalhin niyang bihag sa Babylonia si Haring Jeconias na anak ni Jehoiakim ng Juda, pati ang kanyang mga pinunong na sa Juda at Jerusalem. Verse 21, ganito ang sabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga kagamitang naiwan sa templo, sa palasyo ng hari at sa lungsod ng Jerusalem. Jeremiah chapter 27 verse 22, ang mga ito'y dadalhin sa Babylonia at mananatili roon hanggang sa araw na itinakda ko. Pagkatapos ay muli ko itong ibabalik sa kanya-kanyang lugar. Tingnan mo lang guys, so, yan ang lagi kong sinasabi, doble hirap, doble pagod lang, pero dadalhin sa Babylonia pero ibabalik din naman, di ba? Pero sa takdang panahon daw. Kailan yung takdang panahon? Ang inano ko, yung generation na sana natin, yung kung ano yung ilalagay nila sa Biblia. Kasi generation pa nila, Jeremiah ito eh. Wala na yung mga taong yun. So, ibig sabihin, mga nangyari na ito. Ako kasi itong chapter 28 guys. Bye everyone. God bless.